Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa gitna ng patuloy na usapin sa politika at serbisyong publiko, inilahad ni Dr. Lorraine Badoy ang kanyang mga karanasan at mga reklamo laban sa ilang mga kilalang personalidad sa gobyerno. Kabilang sa kanyang pinuna, sinaunang ginang na si Smugs, House Speaker Tamba at itong si General Marbil. Ayon kay Dr. Badoy, naranasan niya mismo ang umano'y masamang ugali at hindi ka nais-nais na asal ng mga naturang opisyal. Partikular niyang binigyang diin ang kanyang mga naging karanasan kay unang ginang na si Smugs umayabang sa kabila ng posisyon nito sa gobyerno. Hindi rin pinalampas ni Badoy ang pagkakataong patamaan si House Speaker Tamba, pati na rin si General Marbil. Ayon sa kanya, kapwa silang nagpakita ng hindi magandang asal sa kanilang tungkulin bilang mga lider ng bansa. Idinagdag pa niya na si General Torre, mga walang hiya at may napakapangit na ugali. Bagamat hindi nagbigay ng detalyadong paliwanag si Dr. Abadoy sa mga partikular na insidente, ang kanyang mga pahayag ay agad na nagdulot ng mga reaksyon mula sa publiko at mga opisyal. May mga naniniwala sa kanyang mga akusasyon, habang iba naman ay pinagdududahan ng kanyang mga motibo. Sa kabila nito, nanatiling tahimik ang kampo ng mga tinutukoy ni Dr. Abadoy, wala pang pahayag ang natanggap mula kay unang ginang, House Speaker at mga opisyal ng ating kalesmuhan hingil sa mga paratang na ito. Patuloy na binabantayan ng publiko ang mga susunod na akbang ni Dr. Abadoy at kung paano tutugon ng mga opisyal na kanyang pinuna at isyong ito ay inaasahang magkakaroon ng epekto sa imahe ng pamahalaan, lalo na't nakabilang ang mga personalidad na may mataas na posisyon sa administrasyon. Well, parang sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Yung mga dahilan para maintindihan ng mga kababayan natin kung bakit galit na galit yung ibang mga congressman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito. That was a very big blow to us. Mm. Kasi this was during the time na maraming namamatay, you know. Yun doon sa nagdaan na administrasyon doon sa gera laban sa kontra droga, di ba? Yan marami talagang natutumba noon. Pakinggan ninyo kung anong ginawa nitong si Luis Tro sa asawa. Don't know but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. Narinig nyo ho yun mga kababayan. Tinago ho niya asawa niya. Alamin natin kung bakit niya tinago. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. Kasi daw lawyer siya. Ang alam ko, trabaho ng isang lawyer, payuhan yung kanilang mga kliyente kung ano yung pinakamagandang gawin. Dito sa kaso ditong si Pastor Kibuloy, maging itong si Atty. Torion, sa tingin natin, hindi niya alam kung nasa niya si Pastor Apollo Kibuloy. At sigurado ako, hindi tatawag yan si Pastor Apollo Kibuloy diyan kay ano pangalan nito? Kay Atty. Torion para kumustahin yung mga bagay-bagay. Yun ang sinisigurado natin dito. Dahil lahat ho ng mga phone number ng mga leader ng KOJC at yung mga abogado nila dyan, nakaano na ho yan, kumbaga, itap mo ika nga, di ba? Kung kaya ho nilang gawin yung mga ganyang klaseng kalokohan dyan sa KOJC compound, yung ganong klaseng bagay, napakasimple na lang ho sa kanila. No? Wala nang batas eh. Ano pong batas? Anti-war tab? Hindi, walang ganon-ganon sa kanila. Illegal ho nilang inuokupahan yung KOJC compound. Walang problema. Meron ng order ang korte na umalis sila dyan sa KOJC compound. Di sila aalis. Wala na hong batas-batas sa mga yan. Kaya, panigurado, kahit itong si Atty. Torion, di ho niya alam kung nasa niya si Pastor Kibuloy. Tinago mo pala, madam ha. Ibig sabihin, kung tinago mo, malaki problema ng asawa mo. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do.
Alam mo, madam, yung intelligence ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, kumbaga kinuha nila lahat ng record ng PIDEA noong mga panahon na yon, at napakalayo ng intelligence funds ng Office of the President nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya yung mga napapasama sa drug watch list noong mga panahon na yon, eh mataas ang tsansa, kundi man ho, 90 to 95% involved ka sa illegal na droga. Pagka ikaw nasama doon sa drug watch list ng Pangulong Rodrigo Duterte. Simple lang naman ho kasi yan eh. At tayo, hindi ho tayo nasama sa listahan kasi hindi ho tayo involved dyan. Marami sa mga kakilala natin hindi nasama sa illegal na droga kasi makita lang nila yan, tumatakbo sila. Pagka hindi nyo hinawakan, ni tinignan yung bagay na yan, hindi ho kayo mapapasama sa drug watch list. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, kung kayo medyo linandi nyo yung bagay na yan, wala na, nayari kayo dyan. Sigurado, yung pinagkukunan nyo, ichuchuchu kayo niyan sa mga otoridad. Ayaw gusto nyo. Kaya ito, Luistro, ngayon at least ako, pagka naririnig ko yung kadaldalan mo dyan sa House of Representatives, alam ko na kung saan ka nanggagaling, madam. Isunod daw natin yung kay Kunhon mamaya, ha? Yung kay sa Sambales Representative, okay? Yung kay Kunhon, pasadaan ho natin na mabilisan mamaya, okay? Ngayon, pagka nakita nyo ho itong si Luistro na parang hindi ho natin mawari kung anong anak ni Dilima o tita niya si Dilima, yung the way na mag-deliver siya ng pagsasalita niya. Wala akong nakakabilib. Feeling bright kayo. Nung sinagot kayo ni BP Sara, tiklok naman kayo. Commentary ako kayo dyan. Tuloy pa ba natin? Sige, konti pa. For 2.5 months, Hmm. malayo siya sa amin. Tinago ko siya. Kasi pagka nakita siya, lagot siya. Kasi kasama nga siya sa drug watch list. At yung drug watch list na yon, hindi naman nilalagay yung mga ordinaryong Pilipino kagaya ni PH Update. Hindi ko tayo nasali doon. Kasi nga, makita lang natin yung bagay na yan, tumatakbo tayo. Ma-sense lang natin yan na merong nangyayaring ganyan, umaalis ho tayo kasi alam mo natin, bawal, illegal, nakakasira ng buhay. Ngayon, yung asawa nyo na involved dyan, pagtanong, baka hindi nyo kilala asawa nyo, baka mas kilala pa siya ng mga ahente. Yun lang ho yun. Pagka nasama pangalan, 90 to 95% nung panahon ni Tatay Digong, nakisawsaw ka dyan sa issue na yan. Hinagkan mo, ika nga. Kumbaga, tinats mo yung issue na yan. Tayo kasi, pag nakakakita ho tayo ng mga ganyang klaseng bagay, o nakakarinig tayo ng mga ganyang klaseng bagay, umaalis ho tayo. Sa mga kabataan, ha? Kung yung mga kaibigan nyo, may hawak na ganyan, gumagamit ng ganyan, huwag na kayong makisama sa mga yan dahil masisira buhay nyo. Yun ang sigurado. Yun ang sigurado doon. Nakakasira ho ng buhay yan. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan naman ho natin itong si Christine Dela Rey, itong spokesperson ng PRO11. Sinagot niya ho itong si Utoy na naka-uniforme ng pangpulis na ang plano pala ho ng PNP dito, papasukin sa loob ng compound, ilagay doon sa ilalim ng butas at papakita nila na, ayan, na-rescue namin sa loob. Ngayon ho, habang nangyayari ang lahat ng yan, yun hong pinakakumbaga sagradong lugar dito sa mga KOJC na to, ginawa ho nilang headquarters. Paano? Magsiserve kayo ng warrant? Kasama ho ba yung pagtatayo ng command center dyan sa kayo? Ano gagawin yung police station yan? Ganon? Mga talaga, pagka tinamahan kayo ng magaling, okay lang yan. Meron oras lahat ng bagay. Ika nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, there's time for everything. Oras yan para mangyari ang mga bagay na yan. Sa tingin natin, blessing in disguise yung nangyari kay BP Sara na nag-vice president siya. No? At itong pinatakbo niya si Marcos Jr. At least, once and for all, matutuldukan na ho yung mga Marcos na to sa kasaysayan ng Pilipinas. Kumbaga, pagka binanggit mo yung apelidong Marcos, mga walang kwentang tao yan. Yun lang ang papasok sa utak ng mga Pilipino. Maganda na nga rin yung nangyari yan eh. Actually, talagang, at least wala na hong makabalik na Marcos.
Kasi sa lahat po ng kalukuhan, kabalbalan na ginawa nila na yan, ang hirap po palusutan yan sa sa kampanyahan. Pagka nagkadebate, naku po, pagka hindi nakita si Pastor Kibuloy, ngayon ang kandidato ng administrasyon, tapos nagkaroon ng live debate, pinag-usapan niyang KOJC na yan, yung mga naabuso, nasawi, nasaktan, naku, paano yung lulusutan yan? Ang tatanong lang natin sa mga kababayan ho natin, gusto nyo pa ba ng panibagong KOJC? Iboto nyo ho. Para doon sa mga religious group dyan. Natahimik. Natahimik ngayong mga panahon na to na binabastos ang mga kababayan natin dyan sa Davao. Wag naman sana dumating yung punto na kayo nang gigipitin ng administrasyon na to. Pero lagi natin sinasabi dito, pagka nagkataon, kasama nyo ho kaming lahat para ipagtanggol kayo. Kasi hindi ho kami dito, mga utak na mainstream media porket kalaban sa politika o nabayaran sila ng mga kalaban sa politika nitong kaalyado ng si Pastor Kibuloy, binabanatan. Hindi ho tayo ganoon. Pag dumating sa punto na kailangan natin ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino, gagawin ho natin yan. Hindi ho natin gagayahin itong mga mainstream media na to. Narinig nyo ho si Gretchen ho? Mamaya na, tagilid tayo dyan. Alanganin tayo dyan, di ba? O nung ganun. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong PRO11 spokesperson. The presence of all personnel of the PNP clad in PNP uniforms at KOJC compound is justified, proper, and in full compliance in accordance with the PNP operational procedures. Whatever the movements, demeanors, and appearance are all part of strategic actions and plans to successfully implement. Ano ba yung plan? Mapanggang sa ngayon, iniisip ko kung ano yung plan. Ang plan nyo ba magtanim ng mga kung ano-anong biktima dyan sa loob ng KOJC compound? Kaso madali lang naman kasi pasinungalingan yan eh. Kaya yung ginawa nila na yan na kunyari meron silang makikita, meron silang marirescue. Sablay ho yan eh. Pagka in-interview yan, merong kakilala yan, kaibigan, sinabi, hindi naman yan membro ng KOJC Hindi naman nawawala yan nung ito pa siya, kasama ko pa siya dito. Di mga argumento nila, sabaw na naman. The arrest warrants as well as the boxes that can be observed going in and out of the KOJC compound. Rest assured that these activities are conducted with the aim of ensuring public safety and upholding. No, mali ho kasi yon. Kung meron kayong pinapasok at inilalabas for transparency, dapat ipakita nyo yon sa mga nakatira dyan sa lugar na yan. Para ho kayong mga pugante, para ho kayong mga kriminal. Alam niyo yung mga nagpupusit ng kung ano-ano, dahil pa ho nga yung laglag bala eh. Ito, linalaglag ho nila yung mga hindi ho natin alam kung ano pinaglalaglag nila. Mga grinder at kung ano-ano pa. The rule of law. Yan. Yan ano yan? Pulis ba yan, Madam Christine De La Rey? De La Rey, tama, De La Rey Yung pangalan nitong ali na to. Basta yun na ho yun mga kababayan. Pero ang bottom line ho dito, napakaraming nangyayaring kalokohan ngayon sa ating bansa. Huwag ho kayong manahimik dahil itong nangyayari na to, hindi lang ho ang mga KOJC apektado dito, pati yung mga ordinaryong Pilipino. Ito ho kumbaga yung pinaka beta, yung test ng administrasyon kung anong magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino. Kuha nyo, pagka ito naging successful sila dito, pwede nating i-replicate yan sa ibang sa ibang kumpanya naman, hindi naman sa religious group, sa kumpanya naman natin i-replicate yan. Gawan natin sila ng kung ano-anong kwento para makuha natin yung kumpanya nila. Ganyan ho yan. Kumbaga, sinusubukan muna nila, testing the water, ika nga. Ito, mga kabayan, pakinggan natin itong si Madam Dr. Lorraine Badoy. Kaugnay nga dyan sa mga pambabastos sa karapatang pantao nitong mga pulis na to dyan sa KOJC compound. Ito, mga kababayan, panoorin natin buong video. Sinasabayan ninyo kami dito sa nangyayari sa Davao. Doc, nasa Davao kayo, kumusta na po ba dyan? Ano na po ba yung mga nangyayari? Troy, kahapon ako dumating dito. Nakakalungkot sobra. Sobra yung nakikita ko, may mga non-members ng KOJC na sa labas, yung mga nagsisympathize, So may rally doon. Tapos pagbaba mo, makikita mo kaagad police, 'di ba? Tapos makikita mo yung mga members, Yung dating KOJC na kilala natin, nakilala ko na malinis, na
Mapayapa pa din naman. For some reason talaga, I admire the strength of spirit and character ng mga members ng KOJC. Pero makikita mo talagang nilapastangan ang sagradong lugar na ito. Pero I also want to add na pagbaba ko ng sasakyan ko, lumapit ako sa mga pulis. Nag-wave ako sa kanila. Mga kilala ko sila, mga katrabaho ko yun dati. Tapos nag-wave ako sa kanila. Tapos magalang naman at nag-wave. Tapos lumapit ako. Tapos sinabi ko, basta para sa taong bayan kayo. Kaya huwag niyong kakalimutan yan. Tapos umuon naman sila. Tapos parang nagta-thumbs up sila. Hindi na rin sila masaya sa nangyayari. Like I told you, Troy, no, kilala ko yung mga yan. Nakatrabaho ko yung mga yan. Kilala ko yung puso ng kapulisan. Karamihan ho dyan, kumbaga yung mga high ranking na lang eh. Yung mga high ranking na lang talaga yung pumipilit dito. Kasi wala nga naman ho silang magawa kasi pinupukpuk sila nitong si Abalos, nitong si Marbil. So yung mga high ranking, kung ano yung utos sa baba, taas, papababain nila. Ngayon, ito mga pulis na sumusunod lang sa order, yun yung mga kawawa, no? At base nga dito kay Doc Badoy, hindi na rin masaya no, sa mga utos na ibinibigay sa kanila ng kanilang mga boss diyan sa PNP. Of course, we're seeing the dark underbelly of the PNP right now, no, given the face of ang nagbibigay ng pagmumukha niyan ngayon ay si Marbil, si Marantan at si Torre, no. So nakita na natin, pero wag din natin syempre kalimutan yung hindi lahat 'yan, wag natin lalahatin. At hindi naman sila talaga, hindi ko maisip kung paano pa sila magiging masaya na ang leader nila pinapagawa sa kanila yung kababuyan, di ba? At alam mo, napabagsak natin ang CPP, NPA, NDF dahil sa kapulisan, no? Kapulisan, kasundaluhan. So, habang masakit ang puso natin sa nakikita natin ngayon, sila din, nasasaktan din sila sa nangyayari ngayon. At saka alam ko low moral sila ngayon sa ginagawa ni Torre. At alam ko din, maliwanag din sa akin kasi nakausap ko sila, marami ako nakausap sa kanila, napakarami. Wala silang respeto kay Torre dahil sa pinapagawa sa kanila at hindi na sila masaya dito. At syempre, you have to look past Torre at si BBM yan. No? Wala na rin silang respeto dito sa president na ito. Oh, grabe oh. Talagang sobra-sobra na ho itong mga pinagagawa nitong itong administration na to. Pati ho itong mga pulis, kasundaluhan, isinama na ho nila dito. Akala ko bang kulang ang pulis. Kaya kinuha yung security nitong si VP Sara. Bakit 3,000 para kay Pastor Kibuloy? Meron ho talagang meron ho talagang mas malaking agenda itong administrasyon na to kung bakit kinukuha yang si Pastor. Di ho dahil doon sa mga kaso niya. Hindi ho dahil sa mga kaso niya, mas marami hong mga individual na mas mabigat pa ang kaso kay Pastor Kibuloy. Pero hindi ho ginagawa yan. Mag-deploy sila ng 3,000 na police personnel para dakpin mo siya. Walang ganoon. Ma'am, if you don't mind, banggitin ko lang po, any moment from now, para sa kaalaman ng ating mga viewers, ay magkakaroon po ng press conference sa KOJC compound kasama si Attorney Israelito Torion. So, meron lang ginagawa ng mga konting preparations and maya-maya ay i-airy na po natin yon. So, balik lang po tayo kay Doc Lorraine. Doc Lorraine, talagang binaboy nila yung compound natin dyan sa KOJC. Nilapastangan nila ang dating napakaganda, ngayon ay ang dumi-dumi na. There is now an atmosphere of fear. Dati masaya ang mga tao dyan because they are church workers. Maituturing po natin na sila ay banal na mga tao, at ang nakakalungkot lang ngayon is hanggang ngayon ay naramdam pa rin po ng mga missionaries yung pang-aapi na ginagawa ng mga pulis diyan sa lugar, lalo na yung mga hinuli, yung mga pinagputposas, pinagsusuntok, kung ano pang ginagawa. And ngayon patuloy pa rin po that they are striking fears in our hearts because may nangyayari ng mga drilling sa ilalim ng sa compound ng I think sa ilalim mismo ng JMC, I think, and also yung cathedral, hindi pa sila nagpapapasok. Tama po ba, Doc Lorraine? Yes, ganyan yung nangyayari ngayon. At kasi kung akala kasi ng mga ibang tao dyan, this is just all about KOJC and Pastor Kibuloy. No, it's not.
pinapakita talaga ng gobyernong ito ang mukha niya. Pinapakita ng ni Bongbong Marcos kung sino siya. No, tungkol ito sa saligang batas natin na hinahalay ngayon ng mga nasa gobyerno. May konting background lang ako, Troy, no, para lang may edukasyon tayo ng konti. Laliman natin yung pagkaalam natin dito. Yung 1987 Constitution, nagawa yan in response to yung pang-aabuso ni Ferdinand Marcos Sr. No, so napakagandang constitution yan kasi sakop na sakop siya sa mga diktador, sa pang-aabuso ng estado. Kasi nga ang gobyerno, ang state, no, napakamakapangyarihan yan. Yung sinabi ni Marcos kanina that they will use all government resources to run after pastor, kilabutan tayo dyan. Kasi parang nabuhay si Ferdinand Marcos Sr. at bababuyin na naman tayo. Kung ano yung ginawa ng tatay niya, gagawin sa atin. Nakikita na natin naman, ginagawa na niya, di ba? So in the 1987 Constitution was in fact created by the Cory Aquino administration in response to the 20 plus years of the dictatorship, the excesses of the Marcoses, di ba? So ngayon, nakikita natin ngayon yung pagpasok sa KOJC, no? Sagrado na lugar 'yan. As any home is sacred to any man. Pagbahay mo 'yan, sagrado 'yan, 'di ba? Ano pa 'yan, yung galing mismo sa kamay ng estado kasi nga naramdaman na ng Pilipino ang pang-aabuso ng estado. Kaya tuloy napanganak ang 1987 Constitution. At ngayon, nilalabag harapan ng state forces na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Hindi siya inosente dito. In fact, Troy, ng mga kababayan, nung nangyari yung usob nung 24, nandito ako. Tapos nilapitan ko si Torre. Sinabi ko sa kanya, ikaw, magmula't simula, wala kang ginawang legal at moral dito. Tapos sinabi niya, like what? Wala kang search warrant. Tapos sabi niya, matanda na tayong dalawa, hindi mahalaga yon. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Yung dokumento na nagsasabi kung ano yung karapatan natin, di ba? Kung ano yung karapatan natin para sa isang tao, isang general ng PNP na may hawak na mga Grabe ho itong si Torres, sinabi ho niya ng derechahan yun kay Doc Badoy na matanda na tayong dalawa, hindi kailangan yun. Tingnan niyo naman mga kababayan kung anong klaseng kalokohan yung yung mama na yan, ibang klase ho. baril. Hindi daw mahalaga yon. Sa madaling salita, wala kayong pakialam dito. Kami ang batas dito. So, katulad ng sinasabi ni Attorney Torian, ang ganda nung sinabi niya, di ba? Ano yung warrant of arrest sa Pasig yan, pero bakit dito mas sineserve? Ay, bahala, gawin mo yung trabaho mo, gagawin ko trabaho ko. So, ngayon, nakikita natin, at anong bang laban ni Attorney Torian? Mga estado ito na may mga baril. So, yung 1987 Constitution, napakahalaga niyan kasi nga, I will repeat myself, this is in response doon sa pang-aabuso ni Ferdinand Marcos Sr., yung 1987 Constitution na ngayon ay hinahalay at nilalabag ni Bongbong Marcos. Marcos na naman ito, 'di ba? Grabe. So, yun yun na. In other words, no, umuulit ang kasaysayan. Yung dating pang-aabuso ng gobyerno, anong laban mo pag may mga baril? 'Di ba? Tsaka nakita natin yung mga kingdom members, yung mga members ng KOJC, hindi naman lumalaban eh. No, tapos sinabi pa ni Torres, sabihan mo yung mga sabihin mo yung mga kaibigan mo, yung KOJC, wag daw sila sigaw ng sigaw. Patahimikin ko daw. Sabi ko sa kanya, salita lang ito, kayo baril. 'Di ba? So, sa utak ng taong ito, very dangerous. Hindi man lang niya nakita yung pagkakaiba ng estado namin at yung hawak ng kapangyarihan niya at kung bakit dapat maximum tolerance at kung bakit yung karapatan natin na magmamahayag ng malaya ay hindi dapat sikilin, 'di ba? So, ito yung pinag-uusapan ko dito. Hindi lang ito kay OJC. Kumbaga, kung kunyari sa village, sa isang village, sasabihin na natin, Dasmariño, Forbes Park, na nalaman nila na meron isa dyan sa Nara Street ay drug addict pala at kailangan nila make ng arrest, di ba?
pupunta sila dyan. Ibig mo sabihin, lahat ng tao sa Forbes Park, lahat ng bahay nila, papasukin mo at bababuyin mo, which is exactly what the PNP is doing now with the blessings of Bongbong Marcos. So, wala pong pagkaganyan ang estado natin at kapag kaganyan ang gobyerno at ang namumuno sa gobyerno, wala pong ligtas sa atin. Lahat tayo. Nagawa nila yan sa isang makapangyarihang public figure na highly beloved, na may millions of followers. Anong tingin mo sa bahay mo na maliit at anong laban mo, 'di ba? So ito yung ipinaglalaban natin, yung karapatan natin, no? Yun nga, Doc Lorraine, kung nagawa po yan ng administrasyon kay Pastor Apollo C. Quiboloy at saka sa Kingdom of Jesus Christ, ano na lang kaya ang magiging future ng Pilipinas? The future is now. The future is here. And it really looks dystopian, nakakatakot, 'di ba? Na ito pa yung bansa na gusto natin. Tapos alam mo, nakakatawa kasi part of my job is to monitor kung ano yung sinasabi ng mainstream. Nakakakilabot sila, nakakakilabot ang mainstream media, and we have to make them account for it. Pag sila pinakinggan mo, malilito ka eh. Kasi akala mo pa kayang Pilipinas, wala silang pinag-uusapan na yung that America is behind the America ay ngayon, kung anong gusto nilang gawin sa Pilipinas, susunod si Bongbong Marcos. Di ba? Nakita natin dito, Amerika ito. Hindi ito Pilipinas. No? Hindi ito gobyerno. In other words, hindi mo maririnig sa media ngayon na tayo ay nasa bingit na ng kamatayan. No?